Hello everyone! Mag-solve tayo ng isang word problem about piecewise functions. When we talk about piecewise functions, ibig sabihin, hinahati natin yung ating given function into many parts. For our problem here, the minimum fare for a jeepney ride is 9 pesos for the first 4 kilometers. A fee of 1 peso will be added per succeeding kilometer. Ang kailangan natin gawin, we have to construct a piecewise function for the fare and plot its graph. Tignan natin yung ating given values. Ang pamasahe daw ay 9 pesos dun sa unang 4 na kilometro. Tapos magdadagdag tayo ng piso sa bawat kilometer na lumalampas dun sa ating 4 kilometers. Para makagawa tayo ng ating piecewise function, iset muna natin yung ating variables. We let our x, this is our input, be equal to the distance in kilometer. So let me write it down. We have our distance in kilometer, in km na lang siguro. Yung distansya, yung input natin, yung x natin, kasi dumedepende yung pamasahe dun sa number of kilometers na nakasakay tayo dun sa jeep. Kaya we let that be our input. Pagdating sa word problem, ang kailangan natin is to break down yung situation na meron tayo, tapos i-analyze natin siya. Kaya kailangan na intindihan talaga natin yung ating konsepto para hindi tayo maligaw sa ating pagsasolve. Now, sa paggawa ng ating piecewise function, we let our function be equal to f of x. This is equal to, hahatiin natin siya into our two parts. Ang una nating condition is 9 pesos yung pamasahe for the first 4 kilometers. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kaya yung output natin na y, yung pamasahe, is simply 9 pesos if ang concern natin ay mula dun sa pagsakay natin hanggang ma-reach natin yung ating 4 kilometers. So, how do we represent that? We put it as 0 is less than x, yung ating kilometer, yung ating distance na x, tapos hanggang makarating siya, this is less than or equal to our 4 kilometers. Sir, bakit less than or equal? Kasi hanggang makarating tayo kay 4 kilometers, 9 pesos pa rin ang babayaran natin. Kapag nakalampas lang tayo, tsaka tayo magdadagdag ng piso kada kilometer. Kaya kailangan talaga nating intindihin yung problem natin. Para hindi tayo malito dito sa notation natin dito, yung distance in kilometer natin x, pinaggigitnaan lang siya nung ating 0 pagsakay natin hanggang 4. That's it for the first part nung ating piecewise function. Next, puntahan naman natin yung additional na piso kada lumalampas na kilometer. Kaya sa paggawa natin ng ating piecewise function, meron tayong base value. Ibig sabihin, magbabayad tayo ng 9 pesos. Tapos, magdadagdag tayo ng piso kada lumalampas tayo dun sa 4 kilometers. Kaya isulat ko muna dito temporarily, magbabayad ka ng piso kada lumalampas ka dun sa 4 kilometers. Kaya ibabawas natin yung 4 dun sa distance natin na x. Ibig sabihin, kung naka 5 kilometers ako, babawasan ko siya ng 4, ang babayaran ko na extra ay 1 kilometer times 1, kaya meron akong additional na piso dun sa 9 pesos. Pero kapag umabot ako ng 6 kilometers, so sobra ngayon ako ng 2 kilometers, kaya magdadagdag ako ng extra na 2 pesos. Kaya this is 6 minus 4 is 2 times 1, yun ang i-add ko kay 9, ang babayaran ko ngayon ay 11 pesos. Kaya this is the logic kung bakit ito yung part ng ating function. Nagdadagdag ako ng piso sa bawat kilometer na lumalampas kay 4 kilometers. Dear students, wala talagang isang formula pagdating sa ganitong word problem. Kaya kailangan talaga nating mag-isip ng kaunti. Then, isimplify muna natin itong part na to para mas madali natin siyang may represent. Magbabayad tayo ng 9 plus, let me distribute yung 1 kay x tsaka kay negative 4. Pareho lang naman siya. Kaya 1 times x, that is just x. 1 times negative 4, that is negative 4. Then, hayaan ko lang yung x. Let me perform yung 9 minus 4. And that is simply 5. Kaya ito ay x plus 5. Ngayon, papalitan ko na itong part na to ng x plus 5 kasi mas madali siyang i-represent. Burahin natin siya para mapalitan ng x plus 5 yung nasa baba natin. Let this be our x plus 5 if yung distance natin ay lumampas dun sa ating 4 kilometers.
With this, nabuo na natin yung ating piecewise function. Ang susunod na lang natin gagawin is we have to plot its graph. Then, we have to draw our Cartesian plane. Let us have our y-axis, tapos ibababa ko lang yung ating x-axis. Magsimula tayo dun sa ating unang function na ang ating f of x is 9 if our 0 is less than x is less than or equal to 4. So, we have our x at 1, 2, 3, and then 4. Tapos, ang boundary line natin, magbabago yung function at x is equal to 4. Kaya, let me draw a dotted line here para malaman natin kung saan magbabago yung ating function. Then, simply, yung function natin is 9 dito sa area na to. Mula kay 0 hanggang kay 4. Kaya, dito sa buong area na to, ang value lang ng y natin is simply 9. Kaya, drawing that, we have our 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. Ang x natin, which represents yung distance in kilometers, our y, this is our fare, is just equal to 9 pesos. Mula kay 0 hanggang kay 4. Notice na gumamit ako ng open circle kay 0 kasi ang ating inequality ay less than lang. And then dahil less than or equal, dun sa 4 natin, then gumamit ako ng shaded circle. Ibig sabihin, kasama si x is equal to 4. Kailangan natin silang i-note kapag gumagawa tayo ng ating graph. Next, we have to work on dun sa ating f of x is equal to x plus 5 kapag ang x naman natin is greater than 4. Ang strategy natin dito is we have to make our table of values. We have our x and then y. Tapos, kahit maglagay na lang tayo ng tatlong terms. Since ang function natin, kino-consider natin ng x is just greater than 4, magsimula tayo dun sa unang integer na mas malaki kay 4, which is 5, and then susunod ay 6, tapos 7. Ang function natin, our f of x, this is equal to x plus 5. Para makuha natin yung value ng ating y, we will be substituting yung 5, yung 6, tsaka yung 7 dito sa function natin. So, we will be evaluating our function. Starting with our f of 5, ang gagawin lang natin is, isa-substitute natin yung nasa loob, yung ating input sa lahat ng value ng ating x. Kaya, this is equal to, ang x natin, papalitan natin ng 5, so this is 5 plus 5. Our f of 5 is just equal to 10. Kaya, going back dito sa ating table of values, kapag ang x natin ay 5, ang y natin ay 10. Plotting that on our Cartesian plane, x is 5, tapos angat lang ako ng isa dito sa y-axis, ang ating 5, 10 ay nandito sa point na to. Then, working on our f of 6, let us write down, this is equal to, again, isubstitute natin yung input natin dun sa value ng x sa ating function. Kaya ang ating x plus 5 will become 6 plus 5, this is equal to 11. Then, pag sinulat natin siya dito sa ating table of values, ang point natin ay 6, 11. On our Cartesian plane, this is at this point. And lastly, for our f of 7, isa-substitute lang natin yung ating input na 7 dun sa value ng ating x again. Kaya this is 7 plus 5, which is equal to 12. And then, sulat natin sa ating table of values, ang ating 7, 12, kapag pinlat natin sa ating Cartesian plane, somehow, it is at this point. Then, as we draw our line, then, eto na yung graph ng ating piecewise function. This is our f of x. With this, nakagawa na tayo ng ating piecewise function and we were able to plot its graph. Again, pagdating sa word problem, walang isang formula kung paano gawin yung ating solution. Kaya it is important to comprehend the problem and then to analyze it para malaman natin yung steps na gagawin natin para magawa natin siya.